Okay. Season 5, 4 to 5 na tayo. So kailangan na nating tapusin dahil 2 buwan na tayo. Hindi na to upgraded, extended na. Kaya thank you sa inyong appreciation. Gayahin nyo lang kami. Okay? So, tapusin po natin to kasi 1 week to go na lang tayo. Okay, let's pray. Let's bow our head. Let's close our eyes. Panginoon, pagpalain mo yung mga nalalabing topic namin sa team na to ngayong buwan at nung nakaraang buwan. Hayaan mo na hindi lang kami nakinig, natuto, kundi apply talaga namin to, gawin namin. Dahil ang tunay na pagbabago, nangyayari lang kung susunod kami. Kaya pagpalain mong bawat isa as we listen again, Lord, let your anointing fall upon us. Let your Holy Spirit move and speak to me and through me to these people. Bless them all, Lord. Bless us all. Surround us with your warring angels. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. We have 30 minutes to go. So, kailangan nating bilisan. So, nagtapos tayo last week, Season 4, 31 to 50. Okay? So, yung opportunity to serve God is more with your family and children. Dati naglilingkod ka, SYP ka lang, isa ka lang, and then nagka-jowa ka, no? Sana taga-church din. 2 na kayo. Ngayon may pamilya ka na, kasama nang naglilingkod kay Lord yung mga anak mo. Yung sinabi ni Joshua sa Old Testament, that as for me and my house, we will serve the Lord. Ang ganda tingnan po kung yung buong pamilya naglilingkod kay Lord. Hindi naman perfect ang bawat pamilya, pero pag Sunday, yung excited kayo kasi mag-worship kayo, at the same time, may assignment ka. No? So, i-goal natin na bawat miyembro ng pamilya may ginagawa para kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, may ginagawa para kay Lord. Walang tagatingin lang, walang Tanawan, Batangas, kundi lahat may ginagawa. So, ito yon during this season, buong pamilya nagsiserve kay Lord. Gaano kalusog, how healthy we should be. During 31 to 50, malakas na malakas ka pa niyan. Okay? Kaya wag kang magbibigay ng mga limitation sa paglilingkod mo kay Lord. Itodo mo ang paglilingkod sa Diyos dahil pagdating ng season 5, 6, magde-decline na ang lakas mo. Okay? Kaya yun sa edad na 31 to 50, taas ang kamay. Sabi mo sa katabi mo, itodo mo na. Itodo mo na. Minsan ka lang dadaan dito, hindi na ito mauulit. Pag hindi mo na itodo, yung pagsiserve mo kay Lord, yung soul winning mo, yung discipleship, wala na. Magsisisi ka sa dulo. So maganda yung tumanda tayo nang wala tayong pinagsisihan. Amen ba? Kaya tumodo ka na. During this time, bago tayo tumawid sa season 5, between 31 to 50, bandang 40s, nagkakaroon ng tinatawag na midlife crisis. Kung paano yung mga youth nagkakaroon ng identity crisis. Naalala niyo ba yung identity crisis? Ano yun? Ano yun? Inaalam niya kung ano yung formang gagawin niya sa sarili niya. Emo ba siya? Rocker ba siya? Punks or kung ano man, hip-hop. So during that time, ina-identify nung tao, nung kabataan, kung sino talaga siya. Ano siya. So may mga question. At pinakamalala doon, babae ba ako, lalaki? Sirena ba ako o Shokoy? Okay? May mga ganun. Pero pagdating mo ng 40s, 45 to 50, meron uli. Hindi identity crisis ang tawag, midlife crisis. Pero ano ang question dito? Tinatanong mo pa rin, hanggang dito na lang ba ako? Yung identity mo bilang tatay, bilang empleyado, dito pumapasok yung hindi ka na kontento sa ginagawa mong trabaho. Sino yung nakakaramdam ng ganun? Parang pwede ba maiba naman? Naghahanap ka ng promotion o parang naboboard ka na sa ginagawa mo sa trabaho mo o sa negosyo mo. And during this time, sa midlife crisis, marami kang question, hanggang dito na lang ba? O meron pang pwedeng gawin? Or pati yung spiritual life mo, kaya during this time, yung mga nagsishare ng gospel,
Pag dumadaan ng tao sa crisis, yun yung magandang moment na masyaran sila ng gospel kasi idadirect mo sila sa tamang landas. So may question din, paano kung mamatay ako, saan ako pupunta, yung pamilya ko, lahat siya nangyayari dito. And during the midlife crisis, between 40 to 45 siguro, nagiging masungit lalo yung mga lalaki. Okay? Nagiging masungit kasi may turmoil sa kanilang utak. Ano ba? Ano pa ba ang dapat gawin? Okay? Sino yung nakadaan doon? Hindi ka na kontento sa ginagawa mo. You want more. You want promotion. Di ba? Kahit alam mo na yan, parang pwede ba ibahin naman natin? So during this time, sa midlife crisis, marami kang mga feelings na hindi magaganda. Okay? Kailangan mong matawid din yan. Kailangan mong matawid. Minsan, nandiyan yung time na nagiging masungit. Okay? Pag yung mga edad na ganyan, nagiging masungit yan. Tapos lilipas yan. Okay? So pagdating dito, sa season 4, papunta na tayo ng season 5. Okay. Season 5, 51 to 60. Sino 51 to 60? Taas ang kamay. Okay, kayo naman yung gigisahin ngayon. Kaya be ready. Be ready, ha? So, season 4, ang relationship mo, hindi nagbabago yan si God. Dahil pagdating sa season 6, alam niyo darating yung punto, ikaw na lang at si God. Kayong dalawang mag-asawa na matandaan na at makulit na parehas, and minsan, one of you, kunin na ni Lord, mag-isa ka na lang sa buhay, si Lord na lang ang kasama mo. Lahat darating sa puntong yan. Kaya be ready. Kaya si God hindi mo iniiwan. From beginning to end, Alpha and Omega, si God number 1. Dahil sa dulo ng buhay mo, siya lang din ang makakasama mo. So ngayon, pagdating ng season 5, hindi ka lang may mga anak, normally, meron ka na ding mga apo. May mga manugang ka na dyan. So yan na yung relationship. And then, yung time and energy mo sa 31 to 50, based sa aming experience, na sa palagay ko yun yung tama. Nagta-travel ka, namamahinga ka dahil pagod ka sa trabaho, sa negosyo mo, local lang. Batangas, Bataan, Subic, ano pa. So yung mga area lang na local, Panglao, Bohol, El Nido, ano pa, Coron, Bantayan, ano pa yung mga magagandang lugar sa Pilipinas. So local lang, local travel. And then, pagdating mo sa 51 to 60, sa 31 to 50, todo trabaho kasi malakas ka pa. Pero pag 51 to 60, yung trabaho mo medyo bumawas-bawas na. Okay? Hindi ka na kagaya ng dati na ganun kalakas. And then during this time, 51 to 60, pwede ka nang bumiyahe-biyahe ng international. Okay? Pwede ka nang bumiyahe dito. Tapos yung amount of money, kung sa 31 to 50, marami kang pera, nag-save ka na, kumuha ka na ng mga investment mo, insurance mo, pagdating mo ng 51 to 60, hindi ka lang maraming pera, dapat maraming pera ka na. Okay? 31 to 50, marami kang pera. 51 to 60, maraming pera ka na. Dapat. And then, opportunity to serve God, hindi ka lang naglilingkod kay Lord kasama yung mga anak, ngayon may apo ka na. Ngayon, gaano ka kalakas during 51 to 60? Yung immune system mo nagsisimula ng humina. Okay? Humihina na. At kung walwal ka pa sa pagkain, lalo na. So dito na tayo sa 51 to 60. Dito na tayo. Punta tayo sa use of time and energy. Konting trabaho na lang. Hindi ka na pwedeng tumutodo dito. Sa 31 to 50, sinabi ko na, todo, paglilingkod kay Lord, todo sa trabaho. Ibigay mo lahat ng pagtatrabaho mo.
Pero pagpatak mo na ngayon ng 51, medyo bawas-bawas na yan. Yung immune system mo, unti-unti nang nangihina. That's normal, yung wear and tear. Kahit sasakyan, pag tumagal na yan, marami na yung mga sira. At alam niyo yung sasakyan, pag nasira sa isang part, pinagawa mo, may makikitang iba. Tapos may makikita na namang iba. So dumadami yung sira, kaya minsan bumili ka na lang ng bago, pero ang katawan natin hindi pwedeng palitan. Kaya nga ako, nung na-hospital ako, chinek yung heart, chinek yung BP, chinek yung sugar, chinek lahat. More than 10 laboratory tests ang nag-undergo. Ang tusok ko siguro mga 15. Panay tusok-tusok. Hanggang ngayon, magapa nga yung iba. So, parang sasakyan lang din. Pag nasira yung isang part, may dugtong-dugtong na yan. So ngayon, during this time, na konti na lang yung trabaho mo dapat, hindi ka na tumutodo, ito ngayon yung time na marami ka ng pera, ito rin yung time na bumiyahe ka na international. Sa mga bumabiyahe ng international na 30 ka pa lang, tapos ginawa mong bisyo, may mga nakikita ako sa Facebook Tapos sasabihin nila, work, travel, enjoy, work, travel, enjoy. Enjoy now, suffer later. Try mong gawin yan. Pag edad mo ng 60, kawawa ka. May mga nakikita ako, nakakasabay namin, nakikita ako sa Facebook, biyahe ng biyahe, kung saan-saan, pero walang bahay at lupa. Walang insurance. Walang savings. Walang investment. So, ano ang pagdating ng 60, ano ang hawak mo? Memory ng mga biyahe mo nung ikaw ay season 3. Season 2. So, memory at saka resibo. So, mabubuhay ka sa memory, yun ang kakainin mo. So, hindi pa yan yung oras. Siguro natikman mo international travel para lang patikim, pero hindi mo yan gawing bisyo. Magastos yan. Pagpatak mo ng 51, pwede na. Bakit 51, hindi 60? Subukan nyo magbiyahe international, 65 ka. Sige, imagine niyo. Merong isa sa Facebook, bumiyahe sila sa Italy. Alam niyo naman doon, yung gondola, tsaka yung mga panay tubig doon. Tulog, yung dalawang matanda habang bumabiyahe, hindi makakita yung ganda ng kanilang pinupuntahan. Punta ka ng Japan, punta ka ng Korea. Ang lalakarin mo doon, naglalakad kami ng mga 3 hours every day. Ang nilalakad namin siguro mula dito hanggang Marikina SM. Higit pa. So lakad kami. Ngayon kung ikaw 65, 75, paano mo gagawin yun? Paano? Stroller? Hindi ka na pwede bumiyahe ng ganyang edad. Kung ganyang edad ka pa magpaplanong mag-international, you will not enjoy it. Kasi naka-wheelchair ka, binubuhat ka dun. So, it is okay lang na season 5 ka magbiyahe. 51 to 61. Okay? Nagkataon lang, hindi naman namin planado to. So biyahe kami local, family, local. Dito lang sa Pilipinas. Paulit-ulit kami sa El Nido. One time Coron. Mas marami kami sa El Nido, then Boracay. So minsan kasama yung mga leaders dito. Pero nung edad namin 51, first travel namin, nakakabiyahe kami sa ibang bansa bilang missionary. Galing kami India, 4 na taon. And then, pag bumabiyahe kami, stopover kami sa Hong Kong, Singapore, nakakaikot naman din kami doon. Pero yung talagang biyahe, para lang mamasyal at magpahinga, first na biyahe namin is Phuket, Thailand. At the age of 51, 2016. So according to the season na tinuturo ko, tumiming naman. Hindi to planado tumiming lang. So siguro leading ni Lord. So ito yung una naming biyahe, Phuket, Thailand. And then, 2016 yan. December 7 naman, ito August, then pagdating ng December, Hong Kong. Kasi libre. Kasama ako sa na-award ng Manulife Philippines na bumiyahe
for free sa Hong Kong. At yung hotel namin ay 5-star lang naman, Excelsior. So yun. And then, sumunod, Sturgeon. So ito yung pangalawang biyahe namin the same year. The next year, ilan lang naman ha? The next year, 2017, balik kami ng Thailand. Kasi ito yung mga walang visa. Ngayon, another ng Manulife to, libre. Libre ng Manulife dahil kasali na naman ako sa na-award. So 5-star hotel uli kami dito sa Peach, sa Pattaya. And then sumunod siya, ayun, yun yung pangatlo namin, 2017 sa Pattaya, Thailand. And then 2018, hanggang dito na lang marami kaming biyahe pero hanggang dito na lang. Nakasama yung dalawa, namin anak, sa unang biyahe namin papuntang Maldives, Island Paradise, na maraming gustong makapunta dyan. Sino gusto makapunta dyan? Wala pong visa to. Walang visa ang Maldives. Kaya lang, pag Christian ka, ikukulong ka doon pag nahulihan ka ng Bible, tsaka cross. Kasi bawal ang Christianity rito. Solid to Muslim. At kasama to sa pinagpipray natin. So itong Maldives, naka-2 punta kami dyan. So at the age of 51, according to the seasons of life, nakapag-international travel kami. And every year, kailangan namin bumiyahe 4 na ulit. 2 locals at 2 international para hindi kami ma-stress, ma-burn out at mag-collapse. Alam niyo ba kung kailang biyahe lang kami ngayon? 2. Noong January, nagpunta kami ng Taiwan. August ba yun? Nagpunta kami ng July-August, nagpunta kami ng Hokkaido, Japan. So nakadalawa lang kami ngayong taon at matatapos na ang taon, 2 pa lang. Supposed to be, kailangan naming magpahinga every 3 months sa sobrang dami ng aming ginagawa. Kaya nag-collapse ako dahil kulang pa ako ng 2. Kaya yun ang nangyari. So we need, hindi ito pasyal, ito ay necessity, pahinga. So ngayon, paano to nangyari na every year ginagawa namin? Sa season 5, late adult, yung amount of money mo, dapat marami ka ng pera at marami ka ng investment, hindi lang isa. At dapat, pag pinagplanuhan mo yung buhay mo, makukonsider ka ng rich. Ano ang rich? Ang rich, lahat ng pangangailangan mo natugunan. Sa dictionary, ganito ang meaning ng rich. Having more than enough, material possession, money or property. Ibig sabihin, meron ka na lahat. May bahay at lupa ka, may kotse ka, may investment ka, may savings ka, may pondo ka, may emergency fund ka. So ganito itsura ng rich. Yung baso mo ng pagpapala, puno. Ibig sabihin, may bahay at lupa ka, bayad. May kotse ka, bayad. Lahat ng mga inutang mo, bayad. So wala kang utang. Huwag kang babiyahe kung may utang ka. Magagalit sa'yo yung mga pinagkautangan mo at ipopost mo pa sa Facebook. Baka mag-comment yun, magbayad ka muna ng utang mo. Bawal magbiyahe ang may utang. Hello? Tumahimik sila. Magagalit sa iyo yung pinagkautangan mo. Magbiyahe ka, pagbayad na lahat ng utang mo. Okay? So ganito yung tsura ang mayaman. Yung pagpapala mo ay puno na. Kompleto ka na. May investment ka, may insurance ka, may bahay at lupa ka bayad, may kotse ka bayad. And then, yung investment mo, tuloy ang buhos ng pagpapala sa lalagyan mo. So ano mangyari pag puno na? Aapaw. Yung apaw, yun ang gagamitin mo sa pagbiyahe. Babiyahe ka dahil sobra na. Meron ka ng extra. Pag wala kang extra, babiyahe ka, ang gagamitin mo, yung puhunan mo sa negosyo, ibabiyahe mo, mababang karote ka. Tandaan nyo to, pag ang negosyo mo, ginamit mo na ang puhunan, lugi ka na. Ang puhunan sa negosyo, hindi ginagamit. Hindi ginagastos.
Pag nag-abono ka na sa negosyo mo, luging-lugi ka na. The moment na yung puhunan mo ginamit mo, lugi ka na. The moment na yung negosyo mo ay nag-abono ka na, hindi ka na lugi, luging-lugi ka na. At dapat diyan, ipag-pray mo na o isara mo na. Lugi ka na eh. So ngayon, makakabiyahe ka, kung lahat yan, bayad. Bahay, kotse, wala kang utang, hindi mo pwedeng galawin yung savings. Hindi mo pwedeng sabihin, uy, meron tayong emergency fund, biyahe tayo ng Japan. Hindi mo pwedeng galawin yun. Dahil pag nagkasakit, yari ka. Kailangan umapaw ang pagpapala mo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan umapaw ang pagpapala mo. Wala kang utang, pwede ka nang bumiyahe. So ang tunay na mayaman, bayad lahat, may sobra pa, yun ang gamitin mo sa pagbiyahe-biyahe mo. Sa dami naming insurance policy, na mga, meron ng, pwede mo nang kunin, yun yung, ginagastos namin. Yung biyahe namin sa Israel, sa Egypt, sa Saudi, at saka sa Jordan, medyo malaki-laking gastos yun. So, galing lahat yun dun. Kaya, ang international travel po ay gagastos ka ng minimum 100,000 kada biyahe. Yun. Kung you want to enjoy. Tipid pa yun. Kaya kung wala kang sobra, Gapan na lang, Nueva Ecija. O kaya Tokyo, doon sa SM, Mega Mall. Pwede naman. O kaya Chinatown sa Divisoria. So, pag pinagplanuhan nyo ang buhay nyo, mararating nyo rin ito. Sino gusto makarating sa Maldives? Sa Japan. Pagplanuhan nyo, lalo yung mga bata-bata pa. Okay? Sa mga nakalagpas na, ewan ko, pag-pray na lang natin. So, lots of money, invest more, meron ka ng life insurance dito, meron kang health plan, meron kang pension plan, meron kang memorial plan. Sino hindi mamamatay dito? Wolverine. So, lahat tayo mamatay, kailangan meron ka nito. Ang investment mo during this time, season 5, at least 2-3, na habang nagpapahinga ka, kumikita ka pa. Hindi ka tumutodong magtrabaho, pero may dumadating. Kaya nga kami, sa Manulife, hindi lang kami may life insurance, kasi dati may mga product na kasama din yung investment. May mga factor na ganun. Kaya doon kami, yun ang nag-sustain sa amin during the pandemic, kahit ngayon. So kaya, ano pang inaantay nyo? PM is the key. Season 5 is the final preparation for season 6. Isang season na lang, kukunin ka na ni Lord. Malapit na. Ngayon, kung hindi ka handa, paano na? Okay? Let's say, sa season 6, at the age of 65, tumigil kang magtrabaho kasi marami ka nang nararamdaman, may sakit ka na. Pag tumigil ka bang magtrabaho dahil nag-retired ka na, titigil ka na rin kumain? Di ba? Pag wala kang ginagawa, mas lalong kakain ka ng kakain. So ngayon, let's say, magkano ang kailangan mo kung sino gustong umabot ng 85? Talaga oh. Kahapon yung mga senior, may gathering kami. Ang pinakamatanda ata ay 71. Sabi ko, 71. Kaya pa. No? So ngayon, may mga 85. Let's say, gusto mong mabuhay ng 85. Okay? Nag-retired ka, 65. Ilang taon pa? 20 years ang kailangan mong bunuin. Pero wala ka ng trabaho, ha? Pero kakain ka. Sabihin natin, ang budget meal mo per meal, 100 pesos. Okay? Tipid, 100 pesos. Times 3, 3 beses ka kakain, wala na tong meriendahan, ha? So, 300 per day ang gastos mo. 300 times 31 days in a month. Magkano? In a month, ang budget mo? Retired ka na nito, ha? Senior ka na, ha? 9,300 a month. Times 12. 111,600 a year ang budget mo. And then, times 20 years. Kasi from 65 to 85, 20 years yan.
Magkano ang kailangan mo para mabuhay? 2,232,000. Eh yung gamot, di kasali. Vitamins, hindi kasali. Hospitalization. Nung na-hospital ako, 2 linggo, balik-balik sa laboratory. Ang ginastos namin, 100 plus. Mga 150 siguro na. Okay? Ngayon, kung wala kang insurance, wala kang health insurance, saan mo kukunin to? Sabihin natin, 3 million minimum ang gagastusin mo from 65 to 85. Saan mo kukunin to? Kung wala kang pension plan, kung wala kang retirement plan, at wala ka ring funeral plan, saan mo kukunin to? Eh syempre sa mga anak. Eh paano ko yung anak mo hindi rin ganon kaganda ang buhay? O kaya yung anak mo nakapag-asawa ng halimaw, yung manugang mo ay halimaw at madamot. Saan ka dadamputin? Bakit may mga taong ganito natutulog sa karsada? Nakakita na ba kayo ng mga natutulog sa bangketa? Na matatanda? Marami. Nung umiikot ang homeless ministry, ang dami nito. Kahit dyan sa Masinag, ang dami. Ang dami ko nadadaanan. Tanong, bakit sila andon? Bakit itong matatandang ito, matanda na sila, nandun sila sa karsada natutulog? Ano po ang dahilan? Ha? Umasa sa anak? Tapos tinapon ng mga anak? Sa mga senior ngayon, nasa season 6, season 5, siguro po wala na tayong magagawa ngayon. Pero kayo, nasa season 2, 3, 4, ipaghandaan nyo yung sarili nyo. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Maging maayos kang estudyante kung season 1 and season 2. Huwag kang bulakbol. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bulakbol. Mag-aral ka, magtapos ka, huwag ka jowa ng jowa. Season 3, 4, magsikap ka, tumodo ka ng trabaho para pag season 5 and 6, marami ka ng pera. Okay? Have a vision of what you want to be. Anong gusto mong mangyari sa season 6 mo? Nasa bangketa ka natutulog, umaasa sa awa ng iyong mga manugang at anak kung may maawa sa'yo, sa vitamina mo, o titiisin mo na lang dahil kailangan ng pang-enroll ng apo mo. Iiyak ka na lang sa isang sulok at magdadrama. O pwede kang mag-apply sa ABS-CBN o Channel 7. Kailangan ng mga iyakin, di ba? Kung season 5 and 6 ka na, it's too late. Pero kung nasa season 1, 2, 3, 4 pa kayo, it's for you. So, what you plant today, you will reap tomorrow, good or bad. The person who will take care of you financially when you're old is the younger you are now. Ang mag-aalaga sa'yo, ikaw. Huwag mo ipagkatiwala sa anak mo, sa pamilya mo, o kanino mang kamag-anak yung buhay mo. Maraming mga nagsisi, mga teachers, mga nag-abroad, pinaaral yung mga pamangkin, seaman, iba, ang dami kong kilala at saka iba nababasa ko. At nung umuwi sila dito, wala nang pera at tumanda na hindi na pwede magtrabaho, walang gustong mag-alaga sa kanila. At yung pera nila, inubos nila para sa pamangkin, para sa mga kamag-anak, nung sila na may kailangan, wala na. Magtira ka para sa sarili mo. Hello? Magtira kayo para sa sarili nyo. Hindi masamang tumulong, pero siguraduhin mo sa dulo ng buhay, ang matitira, ikaw lang at si Lord. Siguraduhin mo, may naipon ka sa pagtanda mo. The person who will take care of you is you. Huwag mo ipagkatiwala kung kani-kanino. Okay? Laktaw tayo sa season 6. Pagdating ng season 6, okay, dito na tayo. Sa season 6, 60, up. Ang relationship mo, hindi nawawala si God. Asawa mo, at may mga apo ka na.
Pero during this time, hanggang dumadating na yung 80 na edad, yung mga anak mo busy na. Yung mga apo mo nag-aaral na. Malamang sa malamang nakahiwalay na ng bahay ang mga yan. At ang nasa bahay na lang kayong dalawang mag-asawa. Maging mabait kayo sa isa't isa. Huwag kayong pabigat sa isa't isa. Parehas na kayong makulit sa oras na to. Okay? At yung pinangako nyo, kasama kang tumanda. Alalahanin niyo yun. Makulit na kayo parehas, kasama kang tumanda, at nangako kayo nung kinasal kayo, in sickness and in health, till death, do us part. Sa dulo, kayong dalawa na lang ang may iwan, kayong mag-asawa. Kaya maging mabait kayo sa isa't isa. Huwag kayong maging pasaway sa isa't isa. And then, when one of us is gone, and one of us is left, hindi niya alam yun, to carry on. Di ba? Alam niyo yun eh. Yung mga senior, alam niyo dapat yun. Namatay na yung partner mo, mag-isa ka na lang sa buhay. Sino na lang ang kasama mo sa bahay? Ha? Si Lord. Kaya wag niyong iiwanan yung relationship niyo kay Lord dahil from beginning to end, si Lord lang ang naiiwan dyan. Tandaan niyo to, mga kabataan. Si Lord, wag niyong ipagpapalit kung kani-kanino. Dahil sa dulo ng buhay nyo, si Lord pa rin ang may iwan. So during this time, less or no work ka na. Konti na lang trabaho mo, dapat ang trabaho mo during 60, hindi na kayod to the max para mabuhay. Nagtatrabaho ka lang para ma-exercise yung katawan mo dahil pag wala kang trabaho, mamatay ka lalo na maaga. Sa Japan, 65 ang senior, pero 85 hanggat kaya, nagtatrabaho sila sa Japan. Sa Korea, ganun din. Yung mga taxi driver nila sa Korea, 80, 85. Grabe. Ganun sila, ganun. Tapos may dagdag lang. Sa Japan nga, mayroong mga matatanda na nasa opisina, walang ginagawa, para lang masabing may ginagawa at may sahod sila. So, hindi sila nagre-retired. Pero, sa totoong buhay lang, hindi ka na dapat nagtatrabaho para kumita at tumodo, nagtatrabaho ka para malibang may exercise ka. Okay? Kaya wag na kayong totodo ng 60. Baka pag tumodo kayo, tumiri kayo. Okay? Tumodo dapat kayo noong season 5. Ngayon, kung hindi nyo alam to noon at nandito na tayo ngayon, pray na lang tayo kay Lord. Tulungan na lang tayo ni Lord kasi wala naman tayong alam dito. Buti na nga lang sa mga younger generation, alam nyo to, pag nagkamali pa kayo, problema nyo na. So the amount of money during season 6, yung savings mo meron, may insurance ka na, may pension plan, may life, may medical, at kung ano-ano pa. Live and enjoy your savings and investment. Let your money work for you and grow old and die with dignity. Tatanda tayo, sigurado. Magkakasakit tayo, sigurado. Mamamatay tayo, sigurado yan. Paghandaan natin yan. At pagtanda natin, huwag tayong namamalimos ng tulong sa mga anak natin. Okay? Okay, namamalimos, dapat may pera kayo. Sa ibang bansa, lahat, kahit sa Asia, Japan, Singapore, required ang insurance sa lahat ng tao. Sa Pilipinas, walang insurance. Ang insurance namin, yung anak namin. Pag yan umasenso, insured na kami. Pero hindi totoo yun. Term insurance lang yan. Pag nagbago yan, wala na. So, sa ibang bansa, required ang insurance. And then, pag tumanda sila, busy yung anak, busy yung apo. Saan sila ilalagay? Home for the aged. At yung mga caregiver na galing ng Pilipinas, sila ang nag-aalaga sa Israel, sa Japan, sa Amerika, caregiver ng mga seniors.
At yung mga seniors, hindi mo ang kawawa dahil ang lalaki ng pension nila. Yun yung pambayad nila sa mga caregiver. Hindi masama na mapunta sa home for the aged ang mga matatanda. Sa kulturang Pinoy, hindi, inulagaan ka namin, dapat mag-alaga ka rin sa amin. Hindi ka na nga malagaan eh. Di ilagay ka sa home for the aged. May kausap ka pa dun. Ngayon, sinimulan natin yung senior para may kausap sila. Masaya sila kahapon eh. Dami nila eh. Yung mga babae, first time may kausap kami. Yung mga senior, magingay. Yung mga maten kahapon. Ang dami nila. Hindi sila mga pagingay, wala nang boses. Dami nila kahapon. So, kailangan ng kausap. So, ngayon, kung ikaw may insurance, wala kang problema. Napanood niyo yung movie na na Thursday Murder Club? Nakatira lahat sila, mga senior, sa isang malaking parang palasyo, home for the aged, ang ganda-ganda, sosyal. Kaya sana meron din tayo dito nun. So ngayon, ang opportunity mo to serve at 60, dapat marami ka nang natutunan kay Lord sa buhay, wise counselor, advisor ka na. Yung experience mo, yun yung topic namin kahapon sa mga seniors eh. Experience is the best teacher. Yung pinag-aralan mo, kulang yun kung hindi mo naranasan yun. Ang experience mo, ang maipapasa mo sa susunod na generation, yung words of wisdom. Kaya itong edad na to, lalo na yung mga 65, 70, hindi ka na totodo na mag-soul winning sa karsada o ano pang gagawin mo, mag-mission sa Bugo, ano pa, mag-mission sa mga nasalanta ng lindol, hindi na kaya yan. How healthy you should be? Wala na. Pahina na ng pahina ang immune system. So during this time, kung may nakatira pang mga anak sa mga senior, siguraduhin yung mga anak, hindi kayo pabigat. Kung kayo ay nakatira pa sa mga magulang nyo during this time, instead na maging liabilities kayo, kayo dapat ang nag-aalaga sa mga magulang nyo na. Hindi kayo pabigat. Hindi kayo nilulutuan, dapat kayo na nagluluto sa kanila. Hindi yung umiiyak yung lola, kasi yung mga apo ko walang kakainin. Hindi nyo trabaho pakainin ng apo nyo. Trabaho ng anak nyo yan. Hello? Ang trabaho ng nanay at tatay, asikasuhin ng anak, hindi ng lola at lolo. Hindi nila trabaho yan. Tulong lang kung meron, pero hindi nila trabaho yan. Tinrabaho na nila, palakihin ka, anak. Yung anak mo, sila pa rin, abuso ka. Anong gusto mo? Joke. Joke lang. Abuso na yan. Abuso na yan. Kaya kung nakatira pa kayo sa mga magulang nyo, at nagiging pabigat lang kayo, umalis na kayo dyan. Umalis na kayo dyan. Bakit? Yung sinasabi ng mga nakapost sa Facebook, grumpy old man. Ang mga season 6, karamihan sa kanila, makakalimutin na. Nasaan yung sunglass ko? Nasaan yung reading glass ko? Nandun sa ulo nila. Oo, tapos papasok ng kwarto, ako nararamdaman ko na yan eh. Papasok sa kwarto, pagdating sa loob, ano nga yung kukunin ko? Ano na nga yung kukunin ko? Labas ulit ako, ulitin ko yung scenario, take 2. Yung kukunin ko, balik ulit ako. Ayan. Pero wala dito nun sa ibang church. Yung mga senior dito, mababait at magagaling yung mga yan. Hindi yan makakalimutin. Sa ibang church, yung mga senior nila, ang kulit. Ilang ulit mo nang sinabi yan? Bakit inuulit-ulit mo pa? Ang kulit mo. Kaya yung mag-asawa, parehong makulit. Ang kulit mo, ikaw makulit din. Maraming senior, hindi na nagtatabi sa higaan. Yung isa sa bubong na natutulog, yung iba naman sa puno. Ang kulit eh. Ba't kayo tumatawa? Wala naman ditong ganun. Pagka-ibang church, maraming ganyan. Tapos season 6, ang sungit.
lahat ng funeral service na pinuntahan ko, pag nakausap ko yung mga namatayan na kamag-anak, yung asawa, yung mga apo, ang kinikwento nila, ang bait niyan eh, pero nung malapit na siyang mamatay, sumungit na siya. Alam niyo ba, ang tumatanda at maraming nararamdaman, hindi niya ma-express yung kanyang pain, nadadaan na lang sa masungit na lang siya. Okay? Kaya nga pag Kristiyano ka, sana mag-double yung spiritual fruit mo na kahit matanda ka na, kaya mo pa rin. Kaya lang in reality talaga, this is normal, yung grumpy old man. Bakit siya grumpy? Kasi maraming nararamdaman sa katawan niyan. Pagtanda mo, ganyan ka rin. Hello? Hindi niya ma-express yung pain. Yung pag-inom ko lang ng gamot, ang dami. Yung naramdam mo sa tiyan, acidic ka, kung ano ang pangit ng pakiramdam mo. So kung ano man yung nararamdaman ng isang tao na senior na may mga sakit yan, ang expression niya, masungit na lang. That's the normal expression ng normal na tao. Unless, puspos ka ng Holy Spirit from morning to evening, talagang ngiti ka lang ng ngiti, tapos gagaganong ka na. May sayad ka na nun. Pero ang normal talaga, yan. Marami nang nararamdaman, masungit. Pero wala dito nun. Wala dito nun, di ba? Wala. Sabi na wala eh. Tapos, pag hindi mo napansin, hindi nabigyan, hindi matampuhin. Magdadrama sa isang sulok yan. Wala namang camera, no? May tumutulo-tulong luha. Dati, inalagaan ko kayo. Ganyan. Wala rin dito yan. Meron. Kala ko wala eh. Nagiging madrama. At ito, sigurado tayo. Mabagal na kumilos. Ngayon, alas 9 ang service, mabagal ka na kumilos, gigising ka pa ng 8:45, tapos 30 minutes kang maliligo, kakain ka pa, wala na. Pero wala dito nun. Walang mabagal kumilos dito. Yung aalis na kayo, busina ka na ng busina, wasak na yung busina dahil kagaganon mo, wala pa rin. Wala din dito nun. Di ba? Kaya nga habang nasa season 3, 4, 5 ka, pag masungit ka, ayusin mo na dahil pagdating mo ng season 6, magiging doble yung sungit mo at yung kabagalan mo. Yung kakulitan mo, makulit ka na nung bata ka pa, mas makulit ka nito. At wala dito nun. Humihina na yung pandinig. Ano? Bakit mo ako sinisigawan? Hindi kita sinisigawan. Eh pagbingi pa naman, lakas ng boses, no? Ako, dahil sa music natin dito, minsan, kulang na. Kulang na yung naririnig ko. So normal yan. Normal yan. Hindi yan nakakahiya. That's normal. At darating ka din dyan. Mahina na yung katawan, mahina ang immune system, madali nang magkasakit. Nahatsingan lang, maya-maya, may TB na. Ay, hindi, joke. Nahatsingan lang eh. Meron na agad, sakit. Tapos ang dami ng bawal. So ito yung itsura ng senior. Ngayon, kung ikaw anak, makakalimutin na yung nanay mo, tatay mo, maiinis ka. Maiinis ka, ulyanin na. Maiinis ka kasi hindi ka ganun eh. Pero itong mga anak, isipin nyo, nung bata kayo, ganyan kayo. Kayo yung inaalagaan ng mga magulang nyo, dinadayaperan kayo. Pagtanda nila, kayo naman na magdadayaper sa kanila. Totoo yan. Alam niyo ba yan? Ngayon, kung nabivisit kayo sa mga magulang nyo dahil ganyan na sila, umalis kayo dyan. Ito ang dilema. Pag iniwan nyo yung matatandang magulang nyo, pwede naman silang manakawan. Or nagluto sila at iniwan yung nakalimutan bukas. Kumukulo na yung bahay. Dahil sila yung mga senior na iniwan nyo, naiwan ang gate. Naiwang nakasaksak yung electric pan, 3 taon na, hindi pa pinapatay.
So yun yung mga dilema ng pagtanda. Kaya kayo na mga tumatanda na at kayo mga anak na bata pa, isipin nyo kung anong gagawin nyo. Dahil kung yan ay sakit na ng ulo nyo at kayo sakit ng ulo nila, pag-isipan nyo yan. So tabi continue tayo dahil kulang na tayo sa oras. Dito ako magtatapos. Yung mga anak na hindi na makatiis sa magulang, merong kwento. Nakwento ko na paulit-ulit to. Sabi nung tatay sa kanyang anak na 7 years old, sabi niya, anak, si lolo mo wala nang magawa, umiihi na sa pantalon, wala nang magawa, walang may tulong sa atin, pabigat na. Dadalhin natin sa bundok, iiwan natin. So sumama ka anak, 7 years old. So iniwan yung matanda, yung tatay niya, dahil wala nang pakinabang, pabigat, nakita nung batang 7 years old, sabi niya, Daddy, buti sinama mo ako dito. Para pagtanda mo, alam ko kung saan din kita iiwan. What you sow, you reap. Mga anak, pag kayo makulit sa mga magulang nyo, hindi kayo marunong rumispeto at umintindi, mahina ang pasensya nyo, huwag kayong magalala. Uulitin nyo lang din yan. Panahon lang yan. Panahon ngayon ng mga tatay at nanay nyo na ginaganyan nyo, pag kayo matanda, kayo naman. Tayo tayong lahat. Kaya magtinuna kayo ngayon pa lang. Dahil what you sow, you will reap. Kung sa inyo iniwan sila, doon din kayo iiwan ng mga anak nyo. Kung ano yung ginawa nyo, yun din gagawin sa inyo. Okay, meron po ba tayong mga first-timer dito? Ngayon lang naka-attend. Taas nga po ang inyong kamay. Meron po ba? Meron? Meron po? Kung meron po, baba po kayo dito. Ipagpipray ko kayo. Tapos na tayo. Closing prayer na tayo. So, bitbitin nyo na yung mga gamit nyo, yung mga bags. Kung may nag-invite, pakisamahan. Kung wala, kung may mga usher tayo dyan, i-guide nyo sila. Meron po ba? Sige po. Ayan. Lapit po kayo dito. Harap kayo sa akin. So, welcome po kayo dito sa Juhia, Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay isang grupo na walang tinataas na relihiyon o sekta. Ang tinataas po namin si Jesus lang. At ang tinuturo namin ay Bible lang. Sige po, lapit po kayo ng konti dito sa stage. Tayo po kayo rito. Ayan. So, usog po kayo. Welcome po kayo dito. Ang tinuturo po namin dito, Bible lang. Itong mga napakinggan nyo kanina is hindi po natin kayang tumawid sa bawat season ng ating buhay kung wala si Lord, kung wala si Jesus sa puso natin. So mahirap ang buhay sa mundo. Ang nagpapaganda lang ng buhay sa mundo si Jesus lang. Wala nang iba. Sa hirap ng buhay, sa gulo ng mundo natin, kurakot dito, kurakot doon. Si Lord lang ang pag-asa natin. And we're waiting one day na kukunin niya tayo at ilalagay niya tayo sa kaharian niya na wala ng kalungkutan, walang sakit, walang karamdaman, walang buwaya, walang kurakot, peaceful, happy. So we are waiting for that day na dumating na si Lord at kunin tayo. At ang kukunin lang niya yung mga anak niya, syempre. So, I encourage everyone, lalo itong mga bisita natin, tanggapin po natin si Jesus sa puso natin dahil one day kukunin niya yung mga taong tumanggap sa Kanya. Okay, pwede ba tayong lahat ay umuko at pumikit? Magpipray po tayo. Pwede nating taas yung isang kamay natin sa Diyos. Just lift your hands to God and follow me in this simple prayer. Sumunod po kayo sa panalangin. Ito sabihin niyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako'y isang makasalanan. At wala akong magagawa para iligtas ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako at patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at Panginoon
tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na ibaba ang inyong mga kamay. Patuloy tayong nakayukot na kapikit. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. I pray na patuloy mo silang kausapin after this service. Yung mga narinig nila, Panginoon, ibaon mo sa isip at puso nila at ibigay mo yung liwanag sa landas na kanilang tinatahak. Kung ano man yung sitwasyon nila ngayon, Lord, makita nila nandyan ka para sa kanila. Sa lahat ng nandito ngayon, Lord, itong mga narinig namin mula season 1 hanggang season 6, magsilbi nawa itong guide, GPS, God's positioning system para kami mapwesto sa dapat kami naroon. Gawin mo itong mapa para kami ay lumakad ayon sa direksyon na tama. Dahil kung mapaplanuhan namin ang bawat season ng buhay namin, hindi kami magmumukhang kawawa sa season 6. Tulungan mo kami, Panginoon, lalo yung mga bata pang nandirito, yung mga nasa season 2, 3, 4, Lord, gawin nila ito. Gawin nila ito. At silang magsilbing halimbawa sa mga susunod na henerasyon na pag sinunod namin ang salita mo ng tama, Panginoon, uunlad at magiging successful ang buhay nila, pamilya nila. Kaya, Lord, lukuban mo na yung banal na dugo ang mga mensaheng ito that this week, this will be applied and blessing will follow us. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all. See you next Sunday.